Humarap na rin ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Pasig Congressman Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Si Romulo pinagbigyan ang hirit na executive session pero pumayag din na isapubliko ang mga isusumiting affidavit sa ICI. Ang mga pinakahuling balita ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Kay, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure yung hiling na executive session ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Ibig sabihin, hindi natungayan ng ating mga kababayan yung pagsalang sa hiling ng kongresista na idinawit ni Kirby Vizcaya sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ni livestream lamang ng ICI yung mga panunumpa at ilang pagtatanong kay Romulo kung saan humiling na siya ng executive session na inaprubahan naman ng komisyon. Iginiit ng kongresista na may maling paggamit at pang-aabuso sa inisyong ILBO o Immigration Lookout Bulletin, lalo na sa SOCMED. Sabi naman ng kanyang abogado, posibleng malagay daw sa panganib yung buhay at kaligtasan ng kanyang kliyente sa mga ilalabas nitong impormasyon. Maaari rin anyang maling magamit ng publiko yung live stream para yurakan ang reputasyon ni Romulo, lalo pat wala daw silang kontrol dito. Pakinggan natin. On the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman. Pumayag naman si Romulo na isa publiko yung isusumiti niyang affidavit sa Independent Commission dahil isaan niya itong public document. Idiniin ng kongresista na voluntaryo siyang humarap sa Independent Commission at wala siyang isinumiting liham na humihiling ng executive session na kanina niya lamang in-invoke sa komisyon. Sabi pa ni Romulo, dumalo siya sa pagdinig ng komisyon dahil nagdesisyon daw yung House Speaker na ito yung pinakamainam na venue para marinig yung panig ng mga idinadawit na kongresista sa flood control scandal. Pakinggan natin. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document anyway. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting an executive session? In fact, I did not submit any letter. I voluntarily appeared here, and the reason for that actually is first, the House members with the Speaker had decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. So hopefully, Ngayon lamang sumunod naman na sumalang sa pagdinig si Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo na pinangalanan naman ni dating Public Works Bulacan Engineer Bryce Hernandez na kabilang di umano sa mga nagkaroon ng kickback mula sa mga infra projects sa lalawigan. Pinagbigyan din ng Independent Commission yung hiling na executive session ng mambabatas. Ayon sa kanyang abogado, grabe daw yung mga natatanggap na backlash ng kanyang kliyente sa kabila ng kawalan ng credible allegation. Magagamit din daw kasi yung anumang sasabihin nito sa pagdinig laban sa kanya at baka ma-misinterpret pa raw ng ating mga kababayan. Pakinggan natin. The good congressman could further be unduly prejudiced by live streaming these proceedings. Yes. Further, Your Honors, the hearings today, if live streamed, could cause undue pressure and influence on the pending investigations and pending cases involving the 1st District Jury Rig Office of Bulacan. For this, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort, nag-uulat live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig City.